Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Gawa, Kapitulo 12. Nang panahon ng yaon ay iniunat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pahirapan ang ilan sa iglesia. At pinatay niya sa tabak si Santiago na kapatid ni Juan. At nang makita niya na ito'y ikinatutuwa ng mga Hudyo, ay kanya namang ipinagpatuloy na hulihin si Pedro. At nooy mga araw ng mga tinapay na walang lebadura. At nang siya'y mahuli na niya, ay kanyang inilagay siya sa bilangguan at siya'y ibinigay sa 4 na kawal upang siya'y bantayan, na inaakalang siya'y iharap sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Kaya nga't si Pedro ay iningatan sa bilangguan, datapwat ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos patungkol sa kanya. At nang siya'y malapit ng ilabas ni Herodes, nang gabi ring yaon, ay natutulog si Pedro sa gitna ng 2 kawal na nagagapos ng 2 panikala, at ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nangagbabantay ng bilangguan. At narito, tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon, at lumiwanag ang isang ilaw sa silid na kulungan, at tinapik si Pedro sa tagiliran, at siya'y ginising na sinasabi, "Magbangon kang madali!" At nangalaglag ang kanyang mga tanikala sa kanyang mga kamay. At sinabi sa kanya ng anghel, "Magbigkis ka at itali mo ang iyong mga pangyapak." At gayon ang ginawa niya. At sinabi niya sa kanya, "Isuot mo sa iyo ang damit mo at sumunod ka sa akin." At siya'y lumabas at sumunod, at hindi niya nalalaman kung tunay ang ginawa ng anghel, kundi ang isip niya'y nakakita siya ng isang pangitain. At nang kanilang maraanan na ang una at ang pangalawang bantay, ay nagsirating sila sa pintuang bakal na patungo sa bayan, na kusang nabuksan sa kanila, at sila'y nagsilabas, at nangagpatuloy sa isang lansangan, at pagdakay humiwalay sa kanya ang anghel. At nang si Pedro ay pagsaulian ng isip, ay kanyang sinabi, "Ngayoy nalalaman kong sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo." At nang siya'y makapagmilay na, ay naparoon siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na may pamagat na Marcos, na kinaroroonan ng maraming nangagkakatipon at nagsisipanalangin. At nang siya'y tumuktok sa pintuang daan, ay lumabas upang sumagot ang isang dalagang nagngangalang Rode. At nang makilala niya ang tinig ni Pedro, sa tuwa'y hindi niya binuksan ang pintuan, kundi nagtakbo sa loob. Ipinagbigay alam na nakatayo si Pedro sa harap ng pintuan. At kanilang sinabi sa kanya, "Nauulol ka." Datapwat buong tiwala niyang pinatunayan na gayon nga. At kanilang sinabi na yaoy kanyang anghel. Datapwat na natili si Pedro ng pagtuktok, at nang kanilang buksan ay nakita nila siya, at sila'y nangamangha. Datapwat siya nang mahudyatan sila ng kanyang kamay na sila'y tumahimik, ay isinaysay sa kanila kung paanong inilabas siya ng Panginoon sa bilangguan. At sinabi niya, "Ipagbigay alam ninyo ang mga bagay na ito kay Santiago at sa mga kapatid." At siya'y umalis at napasa ibang dako. Nang mag-uumaga na ay hindi kakaunti ang kaguluhang nangyari sa mga kawal tungkol sa kung anong nangyari kay Pedro. At nang siya'y maipahanap na ni Herodes at hindi siya nasumpungan, ay siniyasat niya ang mga bantay
at ipinag-utos na sila'y patayin. At siya buhat sa Judea ay lumusong sa Cesarea at doon tumira. At galit na galit nga si Herodes sa mga taga-Tiro at taga-Sidon, at sila'y nagkaisang pumaroon sa kanya. At nang makaibigan na nila si Blasto na katiwala ng hari, ay kanilang ipinamanhik ang pagkakasundo, sapagkat ang lupain nila'y pinakakain ng lupain ng hari. At isang takdang araw ay nagsuot si Herodes ng damit hari, at naupo sa luklukan, at sa kanila'y tumalumpati. At ang bayan ay sumigaw, "Tinig ng Diyos at hindi ng tao." At pagdakay, sinaktan siya ng isang anghel ng Panginoon, sapagkat hindi niya ibinigay ang kaluwalhatian sa Diyos, at siya'y kinain ng mga uod at nalagot ang hininga. Datapwat lumago ang salita ng Diyos at dumami. At nagbalik na galing sa Jerusalem si Bernabe at si Saulo nang maganap na nila ang kanilang ministeryo, na kanilang isinama si Juan na may pamagat na Marcos.